Pero yeah, sayang because ang ambition is makover ng rails ang buong bansa. Hindi, tsaka sayang dahil tumakbo na yung 2 taon niya. Oo nga, no? Oo. 2 taon Pero, niya. matagal-tagal pa naman. I hope that makaumpisa lang naman tayo siguro, Mr. President, where would be the terminal be located? Ito yung, sir? Tagum ano to Digos? Oo, Tagum to Digos. Tagum to Digos. From yung start ng Tagum, the next municipality is Panabo. Then Panabo, you have the Davao City. Malawak itong Davao City. Ha? Yes, Yes, sir. malaki yan. The Pinakamalaki. biggest Of Santa Cruz. A little over, I would say. Baka abutan ito ng mabutan ito ng ng Naalala ko, sir, nung time. resurrection of Christ. Sir, naalala ko kasi nung time nyo, nung lagi kong kausap si Secretary Artogade, kung natuloy itong Mindanao Railway, it will be the biggest infrastructure project of the country. Malaki. May eclipse niya yung subway. Subway is 800 billion. Correct. Yung Metro Manila subway. At that time, nung inano yung subway, that was the biggest. Pero nung kino-conceptualize ngayon Mindanao Railway, sinasabi nga na kung yan may execute, it will be the biggest. And it's long overdue. Oo, dapat nga isa sa unang Mindanao should have its... Okay, you want it done, maybe a little bit expensive. Kung wala ibigay, Pilipino ang bidding, diretso mo na. Ikaw, see ito or Mitsubishi, you can build it. I will pay it in 25 years on ganitong installment. So you start. Yes. So it Willing can be naman, done. I think willing naman yung mga partners natin like Japan and China. Oo. China. Sir, ang China, ang Indonesia ngayon may high-speed railway na. Oo. Gumagana na. China has always been very interested in helping us. But alam mo, yung geopolitical atmosphere, lalo na sa itaas, ilan lang daw dumadaan diyang presidente na kasi mahalataan mo sa Amerikano talaga. If you are for China, then they would say that you are anti-American. Yes. Hindi nila matanggap yung neutral ka. So yan ang mahirap na So parang bipolar. big stakes. Ang Amerika walang maitulong na ganun. America does not have the money to fund it. Wala. It's only China or Japan. Pero sila na lang, ibigay mo sa kanila, then bayaran natin ng ilang taon. So there's, I think, sir, yung Mindanao Railway, ready na yata ang Chinese funding noon nung time ni Secretary Togade. So yun nga, doon na missed opportunity na. Yun, dapat kasi rin napag-usapan na yan even before. Sana yung negotiation stage, yung shadow government mo, may mga proposals na para mapag-aralan na once pag nakaupo ka dyan, if you're a shadow government, tapos naupo po ka na, maumpisa na kaagad so that at least kalahati. You mean by in transition team? Parang gano'n. Okay, sige po. Tama. I get it. Yung sa bago kayo uupo, yung transition team, may kausap na sila. Para yung continuity. That is why you should separate really the economic sector from the political side. Dapat itong presidente huwag makialam sa projects dito. Dito, ilagay mo lang lahat yung mga bright nating mga
anak. Mamili ka lang yan. Sa lahat, maraming eskwelahan yan. Maraming bright na din mga anak. Ilagay mo lang dyan yan sila lahat. Yung brilliant. Dito yung mga politiko. Dito lang yan sila. Huwag silang makialam dito sa yung economic plan talaga. Yung long range plan, huwag pakialaman ng presidente yan. Yun ang dapat. Sa totoo lang, sir, isa sa mga factor ng panalo ng napakalaking mandate na binigay ng taong bayan kay President Bongbong Marcos is because yung pangako niya na continuity. Oo. Na sabi niya na itutuloy ko yung mga nasimulang proyekto ng Duterte administration. So, yun yung yun yung dahilan kung ba't siya nanalo at malaki ang binigay na tiwala ng taong bayan. Sumabog kasi yung transformer along the way. Naputol. Saan banda? Ewan ko.